Welcome back to my channel mga kaboss. King Gonzales po ang inyong boss king sa kusina. At syempre kung bagong bisita ka or kung bagong viewer ka sa aking channel, siguro di mo na rin i-hit ang subscribe button. At siguro di mo i-turn on ang notification bell. Syempre para lagi kang updated sa tuwing maglalabas ako ng bagong video. Thank you. At syempre for today's video, gagawa tayo ng fish Shanghai. Or ito ay version ng lumpiang Shanghai na kung saan piniprito ito ng lubog sa mantika o kaya naman gagamit tayo ng isda, no, na ipapalaman instead ground pork. So pwede nyo itong isotay sa sibuyas, bawang, carrots. So depende na sa inyo yan, pero sa akin diskarte ngayong araw hindi ko ito isusutay, bagkus ihahaluan ko to ng sibuyas, bawang, red bell, carrots, yan, at marami pang pampalasa. So, syempre para makita nyo yan, so pakitapos itong video na to, bigyan nyo na rin ng like and share. Thank you. At ito na nga, iset aside na natin. Ito yung in-steam na 3 pirasong galunggong. Okay, at this time, tatanggalin na natin yung tinik. Paghihiwalay natin yung tinik sa kanyang laman. So, dito, medyo mabusisi itong part na to, no? So dapat kasi lahat ng tinik kahit malilit tanggal. So ito yung ating gustong mangyari, no? Para pagka dating ng finished product, syempre hindi kayo matitinik. Okay? Tapos dito gumamit ako ng kinchay. So pwede rin kayong gumamit ng celery, pero personally mas prepared ako sa kinchay. So instead of red onion, so puting sibuyas ang aking ginamit dito kasi mas mura. Okay, so gumamit din ako ng 4 cloves ng garlic. Ito isang pirasong red bell. Tinanggal ko lang yung pinakatangkay niya. At ito, wag mong kalimutan na tanggalin yung buto, no? Kasi mapait. At syempre, hiwain lang natin to ng cubes. So tapos ng lahat mahiwa, ito igagrind na natin lahat ng ating gulay. So gagamit tayo ng kitchen locks, ayan. Ito make sure lang mga kaboss na dapat finely chopped, no. Yan, katulad niya may mga malalaki pa. So tinanggal ko lang yung sa gilid. Yan. Tapos ito uulitin lang natin. So mga ilang pulse lang yan. Okay. So as you see, ayan, ito na yung gusto natin mangyari. Okay. At dito naman, ito gagawa na tayo ng Shanghai. Ito, ihahalo na natin, unahin na natin yung hinimay na isda. Ito na yung ground vegetables kanina, no? Yung ating giniling. So, napakabango. Kahit wala pang timpla. Ito optional pero highly suggested yun mga kaboss. Ang alin, Boss King? Ayun, yung ano na yun, yung giniling na taba ng baboy. Kasi makakatulong yan mga kaboss, take note, na madaling kumapit yung karne dun sa wrapper. Okay. Tapos itong mga sukat ko dyan dito, ito accurate talaga to boss. Masarap talaga to. So hindi siya maalat pero talagang lasang-lasa mo, no? Yung talagang pagka fish Shanghai. Okay. Ito highly suggested mga kaboss. Please lang gumamit kayo ng hand gloves, no? Para yung pagkain natin o yung pagkain nyo kahit saan boss, kasi hahaba yung kanilang shelf life. So dito nga pwede pa akong gumamit ng 2 kamay, no, na merong hand gloves para mas mapadali. Okay. Ito nahalo ko ng mabuti. So i-rest lang natin siya ng 10 minuto. Okay, ito sariwang Shanghai wrapper.
ikakat lang natin yung magkabilang gilid. Siguro naman pamilyar na kayo rito, no? Sa ganitong technique. Yan, so napapanood ko lang din yan sa TikTok. Yan. Siyempre gamit kayo ng matalas na gunting para mapadali. So sisimulan na natin yung pagbalot. Ito yung pinagputulan. Yan. Tapos naglagay ako ng around 1 tablespoon nung ating fish flakes, no? So matatawag na natin yung fish flakes. Yan. Tapos i-roll lang natin ng paganyan. Okay, so dahan-dahan lang, no? Ayan, tapos ito, gagamit lang ako rito mga kabos ng ayan, tubig lang. Instead, pwede kayong gumamit ng cornstarch. So, depende na sa inyo yan. Okay, so ito, uulitin lang natin yung procedure, no? So, para mas makuha nyo. Ayan, basic na basic lang ito mga kabos, kahit bata. Ayan. Kasi kaya natin nilagyan ng ganun para hindi lumabas yung karne pagka pinirito na natin. Okay, so mga half kilo ng isda. Ito, meron tayong yields ng mga 30, more than 30. Kasi may natira pa ako dito kasi naubusan na ako ng ating wrapper. Ito na, piprito na natin to isa-isa hanggang maging golden brown in color. Baliktarin na natin mga kabos. So wag nyo naman susunugin. So i-set aside na natin at syempre gamit ka rito ng tissue para ma-absorb niya yung mga excess oil. This is we want to achieve. Crack, crack, crack. Okay, crunchy yan mga kabos. So alam niyo na yan kung ano yan, no? Yan, so syempre tapos na at luto na ang ating fish Shanghai. So comment below mga kabos at maraming salamat.